Magandang araw sa inyo mga kapatid. Welcome sa ating Bible Preaching Training dito sa Bread from Heaven, Bulacan. So ito po ay para maunawaan natin kung anong dapat gawin sa paghahanda, pag-aaral ng mga kapatid natin dito sa church. Upang magamit ito at mas lalong lumawak ang kingdom ng Panginoon sa ating lugar. At kung sino man ang makakapanood sa video nito ay maaari itong makatulong na matuto sa paghahanda o pagpiprepare at pagbabahagi ng salita ng Diyos. So ang unang natin topic ngayon ay what is a preacher? Pag sinabi nating preacher sa Tagalog, ito po ay mangangaral. It refers to an individual na nagtuturo at nagpo-proclaim, nagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. So ang role ng preacher ay para siyang mouthpiece ng Panginoon. Isa siyang vessel na kung saan ang divine truths po ay na i-communicate sa mga tao. Ang preacher po must understand his call from God to speak his message to people, especially yung people of God. At ganun din sa lahat ng tao. And please be reminded na ito po ay hindi career, but it is a divine calling. Tanong lang, paano ba natin malalaman na tayo po ay may calling sa pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos? Ito po ang maari pong mga sign o possible sign of God's calling. Number one, meron siyang tinatawag na passion. Meron siyang deep desire in knowing the truth, in kahulugan ng salita ng Panginoon. Therefore, meron siyang tinatawag na regular Bible study, Bible reading, at nagre-record siya ng mga itinuturo ng Panginoon mula doon sa kanyang Bible reading. Ikalawa, meron siyang tinatawag na kagalakan when studying and sharing the Word of God, yung Bible. So ganun po yung effect nung salita ng Panginoon. Ikatlo, meron pong tinatawag po na positive affirmation na gift na ito because ang preaching is a gift. At meron pong nakakapansin nito sa pag tayo po o ang isang tao ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ikaapat, meron siyang tinatawag na bunga. Meron pong fruits that are producing when the gift was used to the church. Ang people of God ay nai-encourage, napapalakas, strengthen, at lumalago sa kanilang spiritual na buhay. So yung makikita natin ng possible sign ng calling ng Diyos sa isang tao. At ang ikalima, meron tinatawag na confirmation from the church leaders. So napapansin yan ng mga leader ng church at ng mga members na itong taong ito ay merong gift talaga ng pangangaral kasi nagbe-benefits po yung tinatawag na local church. Then, meron tayong mga tinatawag na responsibility ng preacher. So usually may mga do not. Hindi ito yung tinatawag na kinakain. No? Kundi ito po yung mga dapat natin na maunawaan na dapat natin iwasan. No? So una, do not neglect the authority of the scripture. Because ang scripture, ang Bible is inspired word of God. Meron siyang relevance, meron siyang authority. Kaya hindi tayo dapat natatakot sa pagtuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang preacher ay hindi people pleaser na ang ituturo lang ay yung gusto ng mga tao na marinig at kundi kung ano yung conviction ng Holy Spirit na ituro ay dapat ituro ng mangangaral. Ikalawa, do not neglect the gift. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagtuturo, yung pag-aaral, no? Yung pangangaral, kailangan tuloy-tuloy iyon. Tuloy-tuloy, hindi siya dapat humihinto. Ito yung tinatawag na pagdig ng Word of God, pagpapractice kung paano ituturo na may passion, conviction. So, merong pag-immerse ng sarili sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng tamad ang preacher. Lagi siya dapat na handa. Pag sinabi, oh kapatid, ikaw ang nakaschedule ngayon, no? Because meron siyang regular Bible reading, meron siyang Bible study, personal Bible study, lagi siyang may notes na kung saan ito yung tinuro sa kanya ng Panginoon. And do not neglect personal application of the word that you have preached.
Siyempre 'wag mong kakalimutan yung personal testimony mo, yung pamumuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. And do not neglect the importance of the word of God to people's life that addresses human needs of the gospel that leads to salvation and a changed lives. So, mahalaga po yung mga kapatid na ito po ay maibahagi natin yung salita ng Panginoon sa panahon na tayo po ay tinatawag ng Diyos na mangaral. And do not compromise the truth of the Word of God. Pag nakita natin na ito yung tinuturo ng Panginoon, preach the Word. Kung kailangan rebuke po natin. Kung kailangan po mag-correct, kailangan po natin gawin yun. Siyempre, mahalaga yung tinatawag na pag-encourage. So, let us preach it with confidence and boldness, even though it might offend and hurt people who will hear God's truth. Because let us be reminded that God is our master that needs to be obeyed and pleased and not people. So, let us reflect on this. How is your desire in knowing and studying the Word of God? Meron ba? O baka tamad tayo? So, ibig sabihin, pag gano'n, baka wala kang calling. Baka hindi mo talaga gift iyon. Ikalawa, is there a confirmation from the church members and leaders about your calling? Kapag nagtuturo ka ba? Kapag ikaw ba ay nagbabahagi ng salita ng Diyos? Nakikinig ba sila? Meron ba silang affirmation? Mahalaga yan. Ikatlo, how is your life before God and God's people? Kumusta yung personal testimony natin? Ikapat, are you confident in preaching the Word of God? So for a while mga kapatid, ito muna yung ating topic, ito yung ating first lesson. So abangan po natin yung second lesson natin. So magandang araw po sa inyo mga kapatid.